banat ni Vice President Duterte sa ating mahal na Pangulo, relisbakan po ng mga mambabatas. Pumalag ang ilang mambabatas sa mga batikos kahapon ni Vice President Sara Duterte kung saan pinuna niya ang ilang ahensya pati ang Kamara. Kaya ito po mga kababayan ang balita ngayon na ating pag-uusapan. Pero before that, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa inyong lahat. At welcome po kayo sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, pwede bang paki-like ang video, paki-subscribe, paki-pindot na rin ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. At huwag niyo pong kalimutan, siyempre, wala pong mawawala sa inyo kung mag-subscribe kayo. At malaking tulong po ito sa mga kagaya ko na gustong makapasok sa YouTube. So ngayon guys, sa ating pag-uusapan, ito po yung batikos ni Madam VP Sara sa ating mahal na Pangulo, ay binatikos din siya dito ng mga mambabatas dahil nga po sinasabi nga po ng ilan na nagkaroon nga siya ng time ng mahabang oras para batikusin o banatan ang ating mahal na Pangulo, pero wala siyang time para sagutin ang mga tanong na gustong magbibigay sana ng malinaw na kasagutan tungkol sa mga fund na nagamit na hindi maipaliwanag kung saan ito napunta. Kaya yun po mga guys ang komento ko dito na sana magkaisa na lang, sana ayusin na lang nila dahil sila po yung banat ng banat sa ating mahal na Pangulo. Sila po yung mga taong naglilikha kung hahanap ng mga tao na susuporta sa kanila para batikusin ang ating mahal na Pangulo. Panoorin natin yung mga sinasabi ng mga banat. Expect sila sa ating mahal na BP na maganda ang layunin sa ating bansa, ngunit ang nangyari ay ang ginagawa niya ay puro pambabatikos, paninira sa ating mahal na Pangulo. So yan, panoorin natin mga guys. Pumalag ang ilang mambabatas sa mga batikos kahapon ni Vice President Sara Duterte kung saan pinuna niya ang ilang ahensya pati ang Kamara. Tingin ng isang eksperto, senyalis yan ng pagiging oposisyon ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hindi nagustuhan ng ilang mambabatas ang open letter na inilabas ni Vice President Sara Duterte kahapon, kung saan isa-isa niyang binatikos ang ilang ahensya at mga mambabatas. Kaugnay sa napabayaan umanong estado ng kalusugan, seguridad at patuloy na kahirapan sa bansa. Kung si Senator J.V. Ejercito ang tatanungin, mas lalo raw pinakita nito ang matinding lamat sa relasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. Bagamat naniniwala siyang constructive o para sa ikabubuti ang layunin ng litanya ni Duterte, hindi pa rin daw maganda sa imahe ng Pilipinas sa international community na magkaaway ang Pangulo at Vice Presidente. Siyempre, nagkakaroon ng doubts about our political stability if the top two officials are not united or don't have a very good working relationship. Matipid naman ang komento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa issue. Tingin niya, nagkontrasona na lang daw sana si VP Sara. Tila nagpanting naman ang tenga ng ilang ding mambabatas sa Kamara nang sabihin ng Vice Presidente sa sulat niya na deserve daw ng mga Pilipino ng maayos na gobyerno. Banat tuloy ni Manila Representative Joel Cua, magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanungin sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang Vice na panay selfie raw at feeling artista. Pero wala raw resibo ng aktwal na nagawa at kung ano ang ginawa niya sa kanyang budget mula noong 2022 hanggang 2024. Para naman kay UST Political Science Professor Froilan Calilong, malinaw na puposisyon na si VP Sara bilang oposisyon ng Administrasyong Marcos. Political strategy rin daw ito ni VP Sara. She really is trying to position herself as the voice of the opposition advocating for systemic reform. I think this also serves to challenge yung legitimacy and effectiveness of the current leadership.
Para naman sa kilala ring oposisyon ng Makabayan Bloc, hindi raw nila kailangan si VP Sara sa hanay nila. Bagamat sang-ayon sila na deserve ng mga Pilipino ang mas maayos sa pamamalakad ng gobyerno, hindi naman daw kailangan na Duterte o Marcos lang ang iluluklok sa pwesto dahil pwede rin itong manggaling sa masa. Wala pang bagong tugon ang Malacanang sa mga batikos ni VP Sara. Pero sa isang event kanina ni Pangulong Marcos, may binanggit siya tungkol sa mga buwabatikos. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Yun guys, napanood natin, di ba? Ang kanilang mga side, kung anong sinasabi nila laban sa BP. Siguro, kung sasabihin nilang ni BP yung katotohanan, kung ano ba ang nangyari sa PAN, ano ba ang ah, mga pagkukulang, ano ang mga pagkakamali na nagawa, kung dapat ayusin na lang nila para kasi paliwanag nila para wala nang mahaba na pag-uusap kasi nasasayang yung oras imbis na ang mga mambabatas ay nakapagpasa na sila ng mga batas na para sa pangangailangan ng ating bayan, doon sila nakatutok. Kaya yun din ang gusto ipunto ni BP Sara na talagang dinidiin siya. Eh, ang gusto naman ng mga mambabatas ay magbigay ng linaw sa taong bayan kung saan napunta para makapag-move on ang lahat. Hindi ang ginawa niya mga kabayan ay bumatikos siya ng bumatikos para ilihis ang kwento, ang istorya. Binanatan niya ang ating mahal na Pangulo. Kaya yun pong nakakalungkot. At malaking problema ito sa ating bansa kapag ang Vice President at saka Presidente ay hindi magkasama, magkaisa ay nahihirapan umunlad ng ating bayan, ng ating bansa. So ito rin mga guys, panoorin din natin yung sinabi ng ating mahal na Pangulo mula nung bumatikos, nagkaroon ng press con si BP Sara. Panoorin natin. If we are spending our time, our resources, and our energy with opposing one another for political means, then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country into a better place. Ang kanyang sinasabi ito, pinupunto niya dito, hindi naman siya nagpupunta ng tao. Lahat ng bumabatiko sa kanya, ito po yung kanyang sinasabihan na gumagawa tayo ng kapamaraanan, nagkakaroon tayo ng time para sa magkaroon ng kaguluhan, pero maliit lang ang time natin para makagawa na mag-transform ang ating bayan. Mahaba ang time natin sa paninira, pero maiksi lang ang panahon natin para sa ikauunlad ng ating bayan. Paano uunlad ang ating bayan kung puro paninira ang mangyayari? Di ba? Nakakalungkot. Sana magkaisa na lang sila at ayusin ni VP Sara yung kanyang gusot, yung pang-iimbestiga ng mambabatas, lalo na sa former president, ay ito'y para ito doon sa mga taong sumisigaw ng hustisya na namatay na wala namang kasalanan, hindi naman sila kasali sa droga o hindi naman sila ng mga pinagbabawal na mga gamot, pero nadamay sila. Kaya yun yung mga tao sumisigaw ng hustisya at doon talagang hinahalungkat na lahat. Kaya ito po yung nakakalungkot. Maganda nga ang naging resulta nung panahon ni Duterte, pero marami din ang nadamay ng mga tao na wala namang kinalaman. Kaya yun yung mga sumisigaw ngayon ng hustisya. Yung mga taong namatayan na talagang totoo na sila po ay mga masasamang tao na dapat nang lipulin, ay hindi na sila ng hustisya kasi nga totoo naman, dapat na mabawasan ang mga masasamang tao sa ating bansa. So yun guys, sana po maayos na ang problema na ito at makapag-move on ang lahat para sa ating bayan, para sa ikauunlad ng ating bayan, magkaisa na. So maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po ninyo kalimutan na like po ang video. Maraming salamat.